Hello. Hello, good evening. Good morning kung nasa Good evening. Pilipinas ka. Good morning na po. Sorry. Good morning. May nakabukas ba diyan na na live na nanonood ka? Hindi, na ano po. Na dito lang po sa call lang po. Hindi po ako nanonood. Okay. Ba't nagdodoble ako? Ba't ikaw pala nagdodoble ka? Naka-headset ka ba? Naka-loudspeaker? Loudspeaker. Tanggalin ko na lang. Yep. Handheld lang tayo, brother. Okay. Yan. Okay na po. Parang umingay lalo. And yung kasi yung clickpan, ipatingin ko na lang. Naka-loudspeaker ka ba ba? Hindi na po. Naka-headset? Hindi rin po. Baka yung sa clickpan to. Ayan. Hello? Yan. Okay na po. Naka-loudspeaker? Sorry. Hindi po naka-loudspeaker. Naka-ano lang siya. Nakadikit sa tenga ko. Naka-shorts? Ano naka-shorts? Oo nga, naka-short. Tama. Kasi nasa kwarto po eh. Ay, nako. Anyways, anong pangalan mo? Diyan po. Wow, katukayo kita. Eh, Ang pangalan mo ay John, as in John. yes po. Okay. Ilang taon ka na, John? 39 years old po. 39. Going, yes. Asa ka ngayon? Dito po sa may silang web. Cavite. Okay. Asawa na? Ano masabi? Meron naman, pero missing in action, in person. Gano'n. Missing in action yung asawa mo? Bakit? Ano nangyari? Kasi naman to, di ba? Yung pwede mag-open. Tama, no? Hindi mo alam kung anong tinawagan mo? Hindi ko alam yung tawag dito. Parang sequence yung ganun kung kailan mag-start ng kwento. So may asawa Pero ka na nakikinig pero mo. missing in action. Kailan kayo naging mag-asawa? Matagal na po. Since 2011, kung na nagkakamali. So, 2010. 2011 kayo na. Kinasal. Okay. Bali, po kasi yun. Kaya ako na, yun, at konting story lang, kaya ako nalaman din to yung, yung sa inyo, saka ni, yung kay Jack, dahil sa kanya rin po, dati nung girlfriend ko pa lang siya. Mahilig siya magkwento sa, nakikinig ko sa mga radio station eh. Sabi ko, yun, kaya ako na nagsimula mag-follow sa ganito. Yung kasi 4 years ko siyang naging girlfriend noon. Tapos pagka-graduate namin ng college, sabi niya sa akin gusto daw niya tulungan yung mother niya. Gusto na mag-ibang bansa kasi ang plano ko kasi parehas kaming graduate ng college. Yung aso niyo ba kumain na yung aso niyo? Ay, hindi, sa kapitbahay po yun. Kasi kung hindi pa, ibaba ko na ito tapos puntahan ko dyan. Magdadala ko ng dog food. Ha? Sorry. Wawa naman yung, Yun eh. wala ka bang wala bang pwedeng puntahan na pwedeng matahimik, ganun. Bawa, pasok ka sa loob ng freezer nyo, ganun. Sa loob ng CR siguro, baka hindi din. Ang ingay ni Doggy Dogs eh. Oo. Ayun. Sige. So may asawa ka, missing in action sabi mo kanina. Opo, kasi parang may maayos. Parang naging long time girlfriend ko siya, tapos kinasal kami dahil gusto daw niya tulungan yung parents niya in terms na gustong makaramdam ng kaginhawaan kasi nga daw ginapang daw sila ng parents niya. Single mom kasi yun, para may stepfather lang siya. Okay. Plus yun, parang pagtagal kami na sa ibang bansa, within 12 years, kumaga na kami. Galing sa po yun, South Korea. So, wait lang. Ang gulo kasi ng kwento. Hindi ko alam kasi pakinggan ko. Ikaw yung aso eh. So, naging mag-asawa kayo 2012? Yes po.
Tapos, kailan kayo nagpunta ng ng South Korea? Yun din, kailan ba? 2011. Bali, parang siya, kinasal lang kami sa West kasi nga, Hindi, wait lang. ah, 2012 kayo nagpunta ng South Korea. Ay, 2012. Doon kayo kinasal sa South Korea? hindi, nagpakasal po kami sa West dito sa may Pasay noon. Hindi, 2011 kayo nagpunta sa South Korea. 2012 kayo kinasal eh. Ang baliktad pa ng kwento ko. Hindi po, mas nauna yung kinasal bago magpunta ng South Korea. Sorry. So 2011, kinasal kayo. Mm. 2012, nag-Korea kayo. Kasi nga gusto niya tulungan yung parents. Saan kayo sa Korea nagpunta? Doon din po sa Seoul. Sa Seoul. Ilan taong kayo doon? 12 years po, may get. Okay. 12 years. Yeah. Tagal din, So hanggang 2022, 2023. 2022. Tagal din. 11, 12 years halos, no? Opo. Okay. May anak kayo? Yun. Meron. Laking rin. Laki sa mother niya. Yung anak. Yung anak ninyo, iniwan nyo nung nagpunta kayo ng 2012 sa South Korea? Hindi, parang nung nabuntis siya, doon kasi siya, Korean baby kasi siya, kumbaga. Parang doon nabuo, tapos nung after 3 months, pinauwi dito yung baby namin. Okay. Kasi bawal sa company yung meron kang pinadalang anak, ng gano'n. Okay. Yun, tapos, parang kasi may pain pa kasi. Wait lang. Pag doon, pag pina-flashback ko kasi yung sa situation ko. Ano na? Kasi Sorry. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ano yun? Hindi, habang kinukwento ko kasi nagpa-flashback lahat sa akin yung mga panahon namin, tapos ngayon siya. Sabi mo kanina sa akin, missing in action. Ano nangyari sa inyo? Nagtatago siya sa mga masabay sex ko. Ha? Iniwan ka niya? Kailan pa? Last year, March. April. So, umuwi ka ng 2022 sa Pilipinas, tapos... Kasama siya. Kasabay siya pa uwi. Oo. Kasi nga, habi po lumalaki na yung anak namin. Gusto kong kami na yung pagtuloy magpalaki. Kasi laki sa natin. Sa lola. Okay. Sa niya. Yun. Tapos nagsimula kasi siya, kasi nag-try kami mag-business ng kapihan. Kasi may nakilala siyang girl. Kala ko rin babae din talaga. Hindi ko pa kasi alam yung ganong gender na manamit ng babae tapos long hair din. Talagang nagde-dress. Tapos di ko alam na bisexual pala. May ganun palang. Pero yung misis mo, bisexual ba siya? Hindi po kasi wala naman siya nakarelasyon na natibo or something. Kumbaga, sa buong pagkakataon na mag-asawa kayo, hindi mo naramdaman na attracted siya sa opposite sex? Hindi naman. Okay. Tapos pala kaibigan lang siya sa mga nakikilala niya. Laging parang gusto niya may best friend na kapwa babae. Normal naman yan. Normal naman yan, may kaibigan tayo, di ba? Okay. Yun, kasi kasi nag-iba rin talaga siya nung simula ng business nga ako kasi sabi ko, mag-business tayo pag uwi natin. Tapos, kasi yung naging, yung babae na kasi naging regular customer ko tapos napalapit sa akin. Tapos ako naman parang dumistance ako, sabi ko, sa asawa ko na lang dahil may asawa na ako, hindi ako pwedeng makipag-close sa ibang babae dahil nga, yun yung parang sistema ko na. Kasi sa tinanggal namin, wala kaming naging pag-aaway sa third party. Talagang talaga ako sa kanya. Talagang totoo yung pagmamahal. Kumbaga loyal kayong dalawa sa bawat isa. Kaya nakakagulat nung... Paano yun? Di ba may business kayo? May nakilala siyang girl. Naging close sila. Naging close din sila to the point na napapansin ko sila na yung madalas lumabas kasi kasi on the first business, kumbaga parang hinahandle ko muna lahat. Nag-hands-on muna ako. Tapos napapansin ko,
parang naging meron na kaming chaperone na kada labas namin kahit sa pagsisimba, laging kasama siya. Yung Yung girl. napapansin, oo, yung girl. Okay. Tapos yun, Ikwento mo ngayong araw na nalaman mo na may mali siya between the two of them. How did you find out? pag natutulog kami, meron siya laging chat, tapos pag sinisilip ko yung cellphone niya, dinalayo niya sa kaya parang ayaw niya pakita yung message niya. Kasi So, yung kumbaga kausap wala ka niya, namang idea na nagloloko siya. Baka may lihim lang, mayroon lang. Parang, wala. kumbaga, kasi hindi naman bahagi ng relasyon niyo yung di ba, mag third party, parang ganon. Kaya parang kampante rin ako. Sabi ko, Okay. So, paano mo nalaman? kasi bigla siya niya akong kinausap. Kasi Hmm. one time kasi mayroong family reunion sa side ko. Pumunta kami sa Batangas. Tapos nagbigay yung tita ko noon galing abroad. Nagbigay ng pera sa akin. Tapos sabi Okay. ko, pag uwi namin dito kasi hindi pa ako dito nakatira nun sa may bandang Imus pa nun. Okay. Imus pa kami nun. Sabi ko, tara labas tayo. Sa umaga pa naman, hindi pa ganun late. Kain muna tayo sa fast food. Tapos sabi, hindi, okay lang ako. Busog pa ako. Tapos nag-hesitant na ako. Sabi ko, hindi ganito dati asawa ko. Talagang pag niyaya ko to, kahit busog ko, sama sa akin. May quality time lang. Okay. Tapos yung pauwi na kami, nagbanggit siya na dumating daw doon yung girl sa bahay, kausap ng anak ko. Sabi ko, ba't nandun yun? Di ba araw natin ngayon? Kaya ka ba nagmamadali? Parang ako, sa trigger, sabi ko, kaya ka ba nagmamadali? Dahil sabi yung girl. Hindi, kumbaga parang ang dating, parang anong tawag nun? Kasi syempre, di ba parang nakakapagtaka, bakit konsiderasyon na yung girl? Bakit kasama na sa considerations ninyo yun? Hindi, tinanong mo sa kanya yun. Ano sagot niya? Sabi, naminis lang din anak namin kasi pinaklose ko dun sa babae yung girl doon sa anak ko dahil sabi ko, mayroon kaming relationship issues sa anak ko dahil nga matahid kami sa ibang bansa. Hindi ganun kalapit sa akin. Tulungan niyo ako kasi yung girl na yun, rin siya. Parang itindihan yung part ba dahil siya, malapit sa father niya, yung girl na yun. Okay. Yung parang naging parang kampante na parang tutulungan niya kami sa problem ko sa anak ko. Kasi hindi ba ganun yung mga usual na problem pag OFW, malawi yung loob ng anak. Oo, kasi syempre wala kayong bonding eh. Yun, pero napapansin ko, sabi ko parang, basta iba ko basta naramdaman ko one time, sabi ko parang iba na. Okay. Pero di ko siya, parang kinikibit ko dikit ko, kasi sabi ko, hindi. Alam naman nung asawa ko yung about sa sa same sex, kasi active kami noon that time sa ibang mata sa Christian church, kaya pa yun kumaga alam na yun, kasi minsan pinag-preach siya pa siya doon eh. Doon nasa ibang bansa kasi kami, active kami sa isang Christian church. Sabi ko, alam na yun dahil lagi yung inaano ng pastor namin. Tapos one time ginawa pa kaming leader sa isang cell group. Kaya hindi mo maisip na gagawin niya yon, parang ganon. Kaya hindi ko maisip na gagawin niya. Okay. Tapos to the point na yung time na yun, nag-away kami. So sabi ko, tara magsimba tayo kasi maaga pa. Okay. Sabi niya, ayoko, pagod na ako. Sabi ko, anong pagod? Sabi ko, Sunday kasama mo yung girl. Galing din kayo Batangas, pumunta kayo sa side ng mama mo. So kumbaga parang doon na siya nagpapasama. Parang napapansin ko, parang nas na doon yung joy niya. Nakasama lagi yung girl. Okay. So yun, tapos chinat niya ako. Kasi sabi ko, gusto mo ba ng space? Kasi nararamdaman ko parang lumalayo siya. Pagkakausap ko siya, parang ang layo. Parang, di ko alam, parang ang layo ng distance niya sa akin kahit magkaharap lang kami o kahit pagdating sa bed pag mag-uusap kami. Iba na yung niya, aura niya. Paano niya inamin sa'yo? Hindi niya inamin directly. Ang nangyari kasi, sabi ko, sige kung gusto mo ng time. Kasi grabe na yung pagtatalo namin dahil emotionally kasi
meron pa kasi isang issue. Sabi ko, gusto ko tayo lang muna sa bahay, wala yung ibang tao. Kasi di Mhm. ba pag pamilyado ka na, dapat kayo lang magpamilya, Tsaka magulang, weird tsaka yun bakit may bagong karakter kayo yung mag-asawa, bakit may bagong tao sa bahay ninyo? Hindi kasi na doon din nakatira yung bayo ko, tsaka yung yung Okay. ang tawag doon, ginang ko. Sabi ko, pwede ba mag-quality time muna tayong tatlo? Ay, yung una ko kasi isa, hindi niya masabi sa kanila. Tapos parang dinagdagan pa ng girl. To the point na parang halos araw-araw na doon din yung girl. Sabi ko, ba't ganun ang dami ng tao sa bahay? Wala nang space na kami Kumbaga wala na kayong magkapilya. wala nang privacy. Mm. Wala na kayong quality time together na kayo lang, parang gano'n. Oo. Eh, yung inihiling ko ng matagal na, sabi ko. Kaya nga tayo umuwi, di ba? Dahil nga gusto ko may bonding tayo naman tayo magpamilya. Mm. Hindi niya masabi kasi daw mahal daw niya yung parents niya, hindi niya daw kayang Sabi ko, may bahay naman yung ate mo sa Cavite, ba't di na lang muna doon yung lola? Okay. Tsaka si Bayaw, sabi. Ayun, parang dahil doon na-trigger, tapos pati doon sa girl, sabi ko, sige kung gusto niyo, to the point na kasi bahay namin yun eh. Ako yung umalis doon, nag-set aside ako, doon ako tumira sa maliit kong coffee shop. So kumbaga parang ikaw na yung nasikipan. Alis na nga ako, bahala kayo dyan, parang gano'n. Mm. Tumagal din yun halos 1 year na doon sa coffee shop. Ginawa ko na rin bahay kasi nga, para lang makita niya na kaya ko na kaya namin dapat eh. Pero wait Kaso lang, di ibig sabihin, hindi kanya sinuyo kasi hindi kanya, kasi medyo medyo kakaiba rin yun, ikaw yung aalis, ibahay niyo yun. Hindi kasi kasi ako eh. Ayoko ng gulo as much as possible, sabi ko. Hindi, bakit ikaw yung umalis? Yan tanong ko. Kasi nga makakasamahan ko ng loob yung nanay niya, pati kasi si Bayaw na Ano din naman ang kasi ayaw sa'yo pati. nung nanay niya? Wala naman kasi ang matanda na kasi yung nanay niya, ang dinalayo ko daw yung apo niya sa kanya. Totoo ba Sabi ko, yun? hindi, sabi ko kasi lumaki sa kanya yung anak ko. Sabi ko, gusto ko lang ng quality time sa anak ko na kami lang tatlo. Gusto ko rin lambingin yung anak ko kasi yung anak ko, almost 11 years old na dumating kami. Kaya kung Okay. gusto ko naman ma-miss yung pagiging part ko bilang tatay Oo, na kumbaga catching up, di ba? Marami na walang catching panahon, up. nagka-catch up kayo. Okay. Ay, yung lola naman, kanya sinasabi matanda na daw. Sabi ng mga kapatid, pagbigyan, sabi ko, paano naman yung side ko bilang tatay? Hindi nila intindihan. May mga pamag-pamilya na rin sila. Okay. Yun. So, Tapos, at what point mo na-confirm na yung misis mo tsaka yung girl na yun may relasyon na? lagi na doon na. Nung umalis ako sa bahay, lagi nandoon. Tapos nagpaalam pa one time siya, yung wife ko na kung pwede daw, mag-board yung girl. Dahil nga wala na daw bahay, umalis na doon sa dati yung bahay. So, kumbaga parang Sabi naging ko, bahagi na ng ecosystem ninyo, no? yung girl. Okay. So, paano mo na-confirm nga na sila na? Kasi sabi mo ka sumama eh. Hindi niya sinabanggit, pero ramdam ko na sila na dahil laging Hindi yung ramdam mo. At what point mo na-confirm na sila na? Kasi ngayon, di ba? 2022 yan, 2023 na ngayon. So, 2023, nangyari yan, 2026 na ngayon. Kailan mo na-confirm na talagang sila na? Kasi umalis na ka mo eh. Kasi nagising yung anak ko, kwento niya sa lola. Nagising yung anak ko, late na sila natulog, siguro mga past 1 na. Tapos nagising yung anak ko, mga 4 a.m. Bukas yung ilaw sa kwarto. Okay. Tapos pagtungaw niya sa baba, kasi folding bed yun sa taas yung anak ko. Yung mama niya, may dala ng maleta, kasama yung girl. Sasabi, meron daw pupunta na parang retreat of something dahil daw sa church ko nun. Ganun yung paalam. Ano, may pupuntang parang? Retreat sa mga Retreat. simbahan. Oo. Kailangan daw nilang umalis. Kailan yan? Kailan yung pag-alis na yan? Kailan nangyari yan? Yun din, nung bandang April last year. 2025. Tama. Last year, 25.
Ikaw nung time na yan, nakatira ka sa coffee shop. Kasi nga, hindi pa ayos eh. Kumaga ilang buwan ko siyang sinusuyo eh. Lahat ng ka-close din namin, pinapakiusap ko na mag-usap kami. Ba't ka kasi tumira sa office? Ay, sa coffee shop. Kasi yung sa bigat ng damdamin ko, ayokong bumalik sa dati kong ugali na parang barong bato. Gusto ko, so di ba kasi nga, hindi naman laki, kumaga, nag-serve ako sa church. Kumaga, alam ko yung Bible, kumaga, mas gusto ko yung, ako yung magparaya, yung ganun bang. Hindi ko lang alam kung tama yung decision mo na umalis. Pero anyways, andito na tayo ngayon. So umalis siya ng April last year. Hindi na bumalik hanggang ngayon. Pati sa hindi rin nagpaparamdam sa mga sa akin kaya nang sabi ko wala na rin mga information. Ang kasama niya yung girl. Yung girl na yun. Hanggang ngayon nung nagtatago pa din sila. Hindi ko alam kung nasan. Kasi one time kasi nung mga 1 month lang nawawala. Parang gusto kong lahat puntahan. Kunyari halimbawa yung ibang programa na naghahanap sa mga nawawala. Gusto kong pumunta sa ganong station. Kasi pinigilan ako ng nanay niya kasi sabi ko nakakahiya. Sabi ko, asawa ko yung mahal ko yun. Sabi ko, siyempre gagawin ko lahat ang kahiya kung ano man yung problema namin mag-asawa. Gagawin para na makita ko siya. Kasi yung cellphone, pati Facebook, wala eh. Okay. Naka-deactivate. Pati sa mga TikTok account niya, deactivated eh. Yung gano'n. Kumaga, yung anak mo, di ba yung anak mo ilang taon na? Ayun, nasa 16, 15? 13. 13. Hindi rin siya tinatawagan ng asawa mo? Hindi rin. Yun lang. So yun na yung huling usap ninyo? Yun na huling usap namin. Okay. Kasi may mga kaibigan din akong hiningan ng payo, sabi sa akin, kalimutan ko na daw, sakit daw talaga. Pero magbumund daw ako, mag-focus daw ako sa negosyo. Pero syempre, sa tagal ng pagsasama namin, ang hirap bawiin eh. Oo naman, hindi madali yun, diba? Din kami, oo. Kung karang hirap sabihin na, buti sana kung parang girlfriend lang na naging 1 year lang kami mag-out. Kung ganun, okay pa eh, yung ganun. Tapos sabi ko parang isang dekada mahigit na kami magkasama, tapos biglang pala siya. Tama. Yun. Kaya ngayon, kahit nag-negosyo na ako lang mag-isa, parang doon ko na lang nilalabas yung sama na sulit ko para lang ma-divert. Kasi di ba sa iba, kasi kung sabi ng ibang kaibigan ko sa iba mangyari yun, baka ma-depress o magpakamatay yung lalaki. Sabi niya sa akin, kaya buti daw sa akin na kaya siguro dahil ako, laking 90s, sabi ko. Kaya gano'n siguro yung pag-handle ko nung sa problem nito. Pero syempre may time na nagpa-flashback pa na sa akin, lalo pag ako lang mga nangyari sa akin. Kaya parang ang laking panghihinayang. Yung mga gano'n. Oo nga, syempre masakit talaga yun. Bakit mo ako tinawagan? Ba't tayo magkausap? Kasi nakita ko na ibang perspective yung pinapayo mo sa kanila. Kasi yung mga nakakausap ko, more on sila business. More on business opportunity yung gusto nilang mahagip. Sa'yo, more on sa love talaga. Yung kaya, kagabi pa ako nag-PM sabi ko, sana pasensya na kayo yung mga nag-PM na hindi ko nare-replyan. Ang dami, may mga nagagalit nga. Hindi ko po kayang replyan lahat. Huwag kayong magalit. I appreciate na tawag nito na gusto niyo ako makakwentuhan. Siyempre gusto ko naman. Kaya lang hindi ko talaga kayang kausapin lahat. Dapat nga patulog na ako. Sabi ko baka hindi ako mapansin ni Papa Chef, si PPJ, sabi ko. Kasi nagulat ako, nag-chat ka bigla, kaya dali-dali ako. Kumbaga, expect ko talaga hindi ako mapapansin yung gano'n sa ko. Actually, pare ko, ang totoo niya, nag-aantay ako ng lalaking caller. Talaga? Hindi kasi, puro babae callers ko eh. Oo nga. Kaya pag may lalaki, nagre-reply ako lagi. Pero kagabi pa yun, parang pangalawang chat ko lang uli ngayon.
Tapos, tawag nito, tinan mo. Anyways, anong tanong mo sa akin? Ano, paano mag-move on? Hindi, sabihin, ang hirap mag-move on kasi unang-unang kasal kami. Ang hirap mga pag-relasyon. Para natatakot talaga mga pag-relasyon dahil nga unang-una baka mamaya maghiwalay din na dahil sa naging experience ko sa tagal namin. Siya yung bumitaw. Kumbaga ginawa ko na yung best ko para hindi ko na maghiwalay. Yung halimbawa, yung pag-iinom, pag-nigarilyo, tinanggal niya yung sarili ko. Di ba kasi yung mga common causes sa mga lalaki pag naghihiwalay, di ba yung mag-couple or mag-asawa, kundi sa bisyo, sa babae, yung gano'n. Tapos hindi yan parang, ba't ako yung nawala? O yung iwan, yung taong mahal ko. Yung parang resentment ko sa sarili ko. Ba't gano'n? Parang napaka-unfair naman. Ay, Ang hirap, no? hindi naman. Actually, hindi naman sa mahirap. Kaya lang, I don't think I will tell you anything new. Mm-mm. I don't think I have anything new for you. Okay. Because you have to understand that she abandoned you already. It was a conscious decision sa part niya to leave you behind. And as your friend, Opo. not in good conscience na sasabihin ko sa'yo na mag-antay ka sa kanya. Parang talagang iset aside ko na yung Hindi gano'n kita, na babalik siya. hindi ko alam kung tamang sagutin ko yan. Hindi kita para payuhan na magalit sa kanya. Because it will not serve you anything good. Hindi naman din kita kayang pigilan kasi nakakagalit yung ginawa sa'yo. Realistically, no? Tama. Kung technicalin kita, may mga bagay na magkukulang ka rin doon. Every time there's a semblance of abandonment. Halimbawa, ikaw, iniwan mo siya. Tumira ka sa... That's a semblance of abandonment kasi. Kaya lang, hindi rin naman sapat yun para i-abandon ka niya. Completely. Kasi siya talaga tumakas no? Tumakas. I want you to be honest. I'm gonna ask you something. Ready? Do you have any plans na kung dito nagkausap, no? Do you have any plans of reserving yourself para sa kanya? Until bumalik siya. Plano sa future, parang pinaghahandaan. Tinatanong kita kung may plano ka ba na i-reserve lang yung sarili mo sa kanya hanggang bumalik siya, or alam mo sa sarili mong wala na talaga to? Okay. Siguro sabihin ko, 40% na i-reserve, 60% na hindi. Walang ganon. Tigilan mo yung kaartihan na yan. No, I just wanna ask. I just wanna have a hunch kung nasaan where you at emotionally. Kasi pag iniisip ko yung ganong conflict namin, yung nag-iwalay kami. And wala na yung pain, pero yung nandun yung pain, pero konti na lang. Kasi hindi na ako naiiyak Parang pag pina-flashback ko, nandun pa yung pain, pero hindi na ako naiiyak. Tapos parang di ko rin masagot yung sarili ko kasi sinanong din ako ng tito ko sa tita ko, paano pag bumalik yung asawa mo, tatanggalin mo pa yun. Ang sagot ko na lang, hindi ko pa masabi yung final kasi pwede mo sabihin hindi ko na siya babalikan. So ibig sabihin that's not a no? That's not a no. Kasi pwede sabihin mo tapos na kami, pero pagharap pala, pag makikita ko siya, hindi ko pala kaya. Yung gano'n, kaya vice versa. Kaya sabi ko, hindi ako mapagsalita ng tapos. Siguro pagkaharap ko na, wala akong mag-i-reserve. Yun yung sagot ko sa tito, tsaka tita ko. Di ba tama naman? Kasi baka mamaya bawiin ko yung sinabi ko, hindi, tapos ayoko na talaga. Tapos yung pagharap, hindi pa. Parang ganun. Sorry kasi medyo futuristic din kasi ako mag-isip. Hindi. Sabihin po.
Wag mo ikaw lang yung sarili mo, futuristic, tigilan. And yung naiinis kasi sobrang, kasi yung bago pa lang kami karelasyon ng girlfriend ko pa lang siya, parang lahat ng angulo tinignan ko para hindi kami maghiwalay sa part ko bilang lalaki. Pero ito yung Well, hindi ko naisip na maghiwalay kami. no. Wala kang gift sa part na yan. Kaya nga naghiwalay ngayon dahil tumira ka sa coffee shop eh. Yun nga. So May mali nga hindi mo sila. pa pwedeng i-claim na tinignan ko na yung mga pwedeng angulo. Wala, sinabitan mo yan. Period. Yun nga. Manado naman ako. Ba't tayo magkausap? Anong tanong mo sa akin? Ayun kasi. Tsaka may iba pa rin kasi. Ay, hindi na bawal naman natin. Kasi broadcast to. Podcast to. Siguro pag kung off-air yung gano'n. Sometimes kasi may iba pang conflict din. Pero hindi naman, ito lang yung pinakaugat. Yung gano'n. Okay. Yung pag-iwalay namin. Ano pa ibang conflict? Medyo legalities na yun. Baka Like, give me a clue. Support sa child. Kasi hindi ko kasi kasama yung anak ko. Sa loob. Sorry? Ano yun? Biglang humina eh. Ako lang kasi talaga mag-isa ngayon dahil yung anak ko hindi sumama sa akin. Sa loob. Hindi ko na-gets. Yung anak mo nasaan? Sa lola. Bali ako lang talaga mag-isa ngayon sa buhay dahil yung anak ko. Yung wait lang. Yung lola ng anak mo sa nanay o lola niya sa'yo? Sa asawa ko. Di malamang nakakausap pa niya siguro yung anak niyo. Hindi, wala rin eh. Kasi sa akin nagtatanong yung in-law ko. Okay. Anong tanong mo sa akin? Hindi, hindi sa totoo lang talaga, pumaga ngayon, as in ako lang mag-isa ngayon sa buhay dahil yung anak ko nga, di ba, nalayo sa akin, pag-usage siya doon sa lola, sumama, hindi sa akin nung umali kami ng asawa. Yun din yung pain din sa akin, kasi parang naging single ako bigla pag-uwi ko. Single na nawala ng pamilya. Kung gano'n. What do you wanna ask me? Yung magandang usapan, masarap ng harap-harapan din ako. Ano no? Hindi, wait. Masabi ko lang na mahirap pala yung ganito. Na-experience ko. Nakala ko hindi ko na-experience yung ganito kasi nangyari din ito sa father ko. Parang naulit lang din sa akin. Na pagtandaan nila ng parents ko nag-iwalay sila. Hindi ko akalain marireplay sa buhay. Mm-hmm. Ayun. Nakakailangan ko na lang i-accept kasi nandito na eh. Hindi ko na kailangan ma-depress o something na suicidal thoughts dahil may takot ako sa Diyos ko. So practically, magkausap tayo ngayon kasi gusto mo lang mag-share. Wala kang gusto mong itanong sa akin. That's okay. That's okay. Kasi wala kasi ma-share na lalaki na tungkol sa ganitong love experience kasi tatanungan ko parang shortcut yung nila explanation dahil siguro lalaki sa lalaki ka lalo na mga businessman kasi di maminegosyo ako mostly nakakausap kung business person pagdating sa family iwas din sila more casual lang sa business talaga yung tapos yun nga kaya kasi flashback nga sa akin yung pinakwento niya sa akin yung tandem niya ni yung cardiac tapos yun dun na uli ako nag-umpisa makinig sa'yo yun lang naman. Well anyways, I don't know I don't know what I can
tell you, John, Mm. hindi ko alam kung anong kaya kong sabihin sa'yo. Pero mabigat pa siya sa part kung mangyari din sa'yo halimbawa. Of course. Of course. Mm. Hindi madali, mahirap talaga 'yan. Mm. But ako I would agree dun sa payo ng mga kaibigan mo. Huwag ka na mag-antay. Mm. Ha? Tama. Mm. Tama. I mean, she's practically chosen her side. Pero ano yun, nagsawa na ba siya? Parang gano'n. Hindi ko Sa tagal alam. na. She has her reasons. Alam, ang totoo niya, pwede mo naman siyang idemanda kung gusto mo. Kaya lang, what good would that bring you? Wala naman din eh. Tama din. Hmm. Kaya hindi ko rin magawa. Di ba mag-iisang taon na? Actually, ikaw iniintindi ko eh. Ikaw iniintindi ko kasi I don't want you to waste your time. You are 39 years old. In no time, you'll be 40. Hindi. Diba? Pagpatak ng 40, ang bilis niyan. 40s ka na niyan. And whether you like it or not, you have to give yourself the chance to fall in love soon if you can. Pero parang nakakatawad din eh. Wag mong puwersahin, wag mong pilitin, wag mong not for you to force it kung talagang wala. But kung sakaling meron kasi at di ka ready, baka lumampas lang sa'yo yung pagkakataon eh. So if anything, maybe she's somewhere happier now. No. She chose her side. Maybe she is somewhere happier now. And it's time for you to do the same for yourself. Diba? Tama naman. Nag-ano lang kasi, nag-flashback lang sa akin. Nung bata pa ako, lagi akong may nakikita nag-aaway na magpopol. Ang laging reason yung lalaki yung naglolok. Well, alam mo, yan ang huwag niyong gagawin. Yung kinukumpara niyo yung birthday niyo sa ibang tao. Hindi, kasi naawa lang ako sa babae. Sabi ko, ang ganda ng babae, tapos ganito yung lalaki, parang... Sobra ka naman sa pagpangit, hindi pwede masaktan. Grabe ka ha. Hindi sabihin, nadulas ka na. Nadulas ka na. Hindi nga. Hindi maganda kasi yung ganda sige, naman, depende sa eyes of the beholder. Sige, itawid mo yan. Pwede maganda sa'yo, sa akin yung maganda. Wala nga, sige. Sige lang. Anyways. Hindi yun naman. Nag-plus ba ako sa maliit okay na. Ito nga, pinapalampas na. Ganito gawin natin ha. John. Alright. No? I do not think there is anything I can tell you tonight. Okay. Except for the things that you already know. Tama? Salamat din kasi ninakinig. Siguro yun na lang yung pinakamatutulong namin sa'yo. Yung part na yung validation siguro na hindi ko alam kung may weight ito sa'yo. Yung validation na lang na yes, John, pwede ka na mag-umpisa ng panibago. Hindi na siya masama. It is no longer at the very least, it's no longer something that you have to feel bad about. You're running out of time. Alam mo, as you grow older, pare ko, you will remember and you are going to realize that, alam mo, time is finite. Nauubos ang panahon. Time is not infinite. Time is finite. And ayaw natin dumating sa punto na when we have less of that time, we start realizing na sayang yung mga panahon, pinalampas ko. Diba?
Tama. Hmm. We will only go through this lifetime. Isang beses lang. Life will never bear a reset button. Tandaan niyo yan, ha? Kahit anong mangyari, ang buhay ay walang reset button. Tama. Pag naging 50 ka, you cannot say na, balik ka ako sa pagiging 39 para mag-move on ako agad doon. No. You shared more than a decade of being together. She was so unfair, she left you behind. She made a choice. She made a choice. And it's about time for you to make a choice for yourself as well. Okay, salamat din, bro. Parang nagkaroon ako ng tropa na high school na nagpayo sa akin. Ginawa mo sa akin. High school din naman ako eh. Ayun yung parang ako ngayon. Parang may high school friend ako na nagpayo sa akin. Mayroon lang akong wish tonight. Huwag mo sana mamasamain to. I hope wherever she is somewhere safe. And happy. And happy. Tama. Somewhere safe and happy. Because walang point that she abandoned you. Tapos malungkot lang pala siya sa pinuntahan niya. Sayang. Kaya, tama ka dun. I just hope and wish that she is somewhere safe and happy. Agree ako sa'yo. Salamat sa pagtawag, pare ko. Sige ba? Salamat po. Bye-bye. Bye.